natin naiintindihan yung the word discipleship. Now, church, ito yung series na to na sana dalangin ko ma-stir up yung ating natutulog na faith or yung ating spirito o pagkatulog-tulog ng isang Kristiyano, sana magising at magkaroon at mag-step forward at lumabas sa tinatawag na comfort zone. Discipleship built strong, one link at a time. Sa City Light, ako church, sinasabi ko nga lagi, alam mo, kahit isang kaluluwa lang ang ma-disciple natin or maabot natin a year, ay naku, napakalaking bagay yan. Imagine this. Tingin ka sa akin. Kung lahat tayo may dinidisciple last year, bawat isa ay meron, sasabihin ko sa inyo, magkakaroon ang attendance ng City Light magiging doble at hindi lang yan, kundi faithful at quality ang mapuproduce natin. Nakukuha niyo ba ako? Ng isang tao lang. Habang pinag-uusapan natin itong discipleship, meron ba kayong mga taong prospect na dapat natin i-disciple? Now, if you read in Matthew 4:19, sabi ni Jesus Christ sa mga disciple niya, sa kanyang mga taong sinabihan, "Follow me, and I will make you fishers of men." Because yung tinawag niya yung mga disciples, sila, yung 12, sila ay mga fishermen. Okay? Sabi niya, "Follow me, I will make you fishers of men." I remember, nung tinawag ko ng Panginoon, ginawa akong, ang goal ko is maging seaman. Ginawa niya akong fisher of men. Alam mo, church, lahat, bawat isa, bawat Kristiyano, okay? Tingnan mo yung katabi mo, Kristiyano ba yan? Ay meron tayong task na ibinigay ng Diyos na dapat nating sundin. Sabi din doon, if you read in 2 Timothy chapter 2 verse 2, pakibasa sabay-sabay, "And what you have heard from me," sabi ni Apostle Paul, "in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." Now, church, tingin sa akin. Seryoso. Sabi ni Paul kay Timothy, "What you heard from me and trust, ipagkatiwala mo sa mga faithful na tao upang yung salita ng Panginoon ay mapalaganap sa buong sangkatauhan." Now, church, ang pinaka-sekreto ng evangelism ay through discipleship. Kung gusto natin maabot ang mundo through discipleship, hindi lang tayo mag-evangelize, but to make disciples. Gusto ko to entrust to faithful men who will be able to teach others also. Tanong ko sa inyo, sino kausap ni Paul? Yung mga mature or maturing Christians. O sinasabi niya si Timothy, "Timothy, ipagkatiwala mo to." Now, mga kapatid, look at me. Tingin niyo sa akin. Tingin niyo sa akin. Tanungin mo yung sarili mo. Tanong ko sa inyo, mapagkakatiwalaan ka ba sa salita ng Panginoon? Yes or no? Ay, sumagot. Yes or no? Yes. Labas lahat sa ilong, Yes! Yes, Pastor! Pinagkakatiwalaan ako. Kung pinagkakatiwalaan ka, especially, hindi ko naman sinabing lahat tayo, Siguro sinabing lahat naman, kasi pero karamihan, sa tagal na ng pagiging Kristiyano nila, ni isa, wala pang, nadi-disciple. Wala pang naisishiran or na-mentor or nagagay o dinis-disciple nila. Sabi doon, entrust to faithful men. Who are these people? Those people, mayroon ng relationship with Jesus Christ at naintindihan at na-experience yung love and grace na natagpuan sa Panginoon. Di mo katabi, please look at the person, katabi mo. Katiwa-tiwala ba yan? Tima? Di ba Hindi ko sinabing timang Di ba? Okay? Di ba? Katiwa-tiwala ba yan?
Are you the kind of a person o Christians na tingin mo sa'yo magsisimula ang pagbabago? Na sa'yo magsisimula yung movement ng discipleship? I do believe, yes. Sabi mo sa tabi mo ngayon, may tiwala ang Diyos sa'yo. Sabi mo nga, kasi kung walang tiwala ang Diyos sa'yo, now church, look at me, matagal ka nang kinuha. Tama? Okay? Now, sabi din dito, in Matthew 28, after the resurrections, in 16 to 17, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Now, church, listen to this. And when they saw him, they worshiped him, but some what? Doubted. When they saw Jesus Christ, nag-resurrect from the dead, nag-worship sila, and some doubted. Nagdududa. Okay? Now, saan ka dyan? Ikaw ba yung nag-worship or yung nagdududa? 3 key truths. 3 bagay sa verse na yan. Sabi doon, obedience is always the what? The expectations. Now, church, listen. If you read in Matthew 26:32, sabi doon, but after I raised up, ito yung sinasabi ni Jesus sa mga yan disipulo, na siya ay mamamatay, pero sabi niya, pag ako ay namatay, nabuhay ulit, I will go before you to into Galilee. Hindi pa nangyayari yung resurrection. Pero sinasabi niya, mga disipulo ko, remember this, when I die, sasamahan ko kayo doon sa Galilee. Kapatid, kung ikaw ang disciple ni Jesus Christ, pupunta ka ba sa Galilee? Alam niyo ba ang layo ng Galilee mula Metro Manila? 90 miles. Alam mo saan yan? Mula Manila hanggang Baguio. Kaya niyo bang maglakad mula Manila hanggang Baguio? Hindi. Di ba? Diyan nga lang sa kanto, sasakay ka pa ng tricycle. Paglalakad pa kaya? Tama? Imagine mo yung unang panahon, kung ikaw yung disipulo, ang hirap sumunod. Pero syempre yung obedience ay ine-expect ng Diyos sa mga taong kanyang tinawag. At ang bawat isa ay tinawag ng Diyos to make disciples. Are we clear? Madali ba maggawa ng disciple? Hindi. Madali ba mag-disciple? Yes or no? Sino masabing madali? Taas kamay. Si Michael lang. Actually, hindi. Pero kay Kuya Michael mo mabilis. Merong gano'n, pero sa akin mahirap kasi alis ka sa comfort zone mo eh. Tama? Mai-open mo yung sarili mo doon sa dinidisipulo mo. So mahirap, pero kailangan. Yes or no? Sabi nga ni Pastor James Nagal, kung walang nag-disciple, kung wala nag-spread, kung wala nagtiyaga sa'yo, wala ngayon ang City Light. Alam niyo ba sino nag-disciple sa akin? Hulaan nyo. Walang iba, si Pastor Dan. Kung walang Pastor Dan, wala rin Pastor John ngayon sa harapan ninyo. Amen? Kung walang Pastor Dan na nag-guide, nag-develop hanggang ngayon, actually, kausap ko siya, pag may problema, kailangan ko ng advices niya, pag mayroong mga wisdom na kailangan ko, siya yung kausap ko. Kung walang obedience, mga kapatid, hindi natin maaabot yung mga taong nasasuluk-sulukan ng mundo at hindi makakilala sa Panginoon. Are we clear? Pangalawa, 3 key truths. The right response is always reverence. Ito yung nung nakita ng mga disipulo si Jesus Christ nag-walk in the water in Matthew 14:33, and those in the boat worship Him saying, truly, you are the Son of God. Church, listen, the right response is always reverence. Now, church, look at me. Tingin sa akin. Pagdating sa discipleship, pagdating sa evangelism, ano ang response natin? Be honest. Pag sinabi ng church, uy, magkakaroon tayo ng PCT, magkakaroon tayo ng evangelism sa campus na to, ano ang response mo? Madalas, worship ba or teka lang? Di ba? Nung nakita ng disipulo, dapat ang response natin sa Panginoon is worship. Pangatlo,
Your doubts don't disqualify you. Now, kapatid, tingay sa akin. Sino sa mga disipulo ang doubting? Hulaan nyo, sino? Doubting, mayroong karugtong yan. Doubting, ano? Kilala mo yung mga disipulo? Hindi. Si Moses. Hindi, joke lang. Prophet yun. Si Thomas. Sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko maisuksok yung daliri ko sa mga butas kung saan yung may mga sugat niya. Pero kapatid, even though Thomas doubted yung resurrection ni Jesus Christ, siya pa rin ay sumunod. Now, mga kapatid, look at me. Tingnan niyo sa akin. Alam ko, sa iba sa inyo nagdududa sa kakayanan mo. Yes? Yes? Lagi natin sinasabi, ay hindi ko kaya, wala akong alam sa Bible. Hindi ko kaya mag-disciple. Mga kapatid, hindi yan, sabi ko sa inyo sa akin hindi porket bagong Kristiyano ka, o wala kang masyadong alam sa Bible, disqualified ka. No. Hindi yan ang discipleship. Papaliwanag ko further. Okay ba yan? Malinaw? Now, the Great Commission. What is the Great Commission? Dapat meron tayong may background music. The Great Commission. Dan, 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 dan. Di ba? Mga ganun. Dan, 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 dan. Di ba? Parang, little pig, let me in. Natapos ko na yung Walking Dead. Anyway, kung nanonood kayo dyan, the Great Commission. Now, sino dito kabistado ang Great Commission? What is the Great Commission? Naku, lahat nakayuko agad Alam mo kagandahan sa mga Pilipino, akala mo talaga lang mga nagbabasa, umiiwas lang naman. Okay, what is the Great Commission? Sa mga matatanda na, sa mga matatagal na. Okay? What is the Great Commission? Magtatawag ba ako? Okay? Hindi ko na kayo pahirapan. Sabi sa inyong notes, screen, it is the Great Commission. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, church, at yung promise, I am with you always to the end of the age. Sino nakabasa niyan? Taas ang kamay. Nabasa na. Sino nakaintindi niyan? Taas ang kamay. Wala, ayaw Sino yung hindi alam? Yan ang Great Commission. Yan yung utos, yung command. Did you know that 51% ng mga Kristiyano ay hindi narinig narinig nila yung Great Commission pero hindi na na-recognize. Sabi doon, when asked, if yung mga churchgoers, tayo, had heard of the Great Commission, 51% they did not recognize these terms. Hindi nila alam yung Great Commissions. And 25% they have heard of the Great Commission but, pakiulit, pakisabi, don't know what it means. And sadly, 76% of those who go to church have no clue what the Great Commission is all about. And sadly, ang daming dalawang sadly, only 17% have heard of the Great Commission and know what it means. Wow! That is why, tingin sa akin, hindi lang sa City Light, sa buong churches, karamihan ng mga churches, kukunti lang yung nagdi-disciple at nagpapadisciple. Only 17%. Nakakalungkot ba? Oo o hindi? Yes or no? Yan ang data na meron sa buong Kristiyano, 17%. At ginagawa nila kasi naintindihan nila yung ibig sabihin ng Great Commissions, ibig sabihin ito yung utos, mandatory, mandate ng mga lahat ng Kristiyano.
And yet, marami sa atin alam ito, pero walang ginagawa. Yes? Ay, nako. Mga kapatid, ibig sabihin daw niyan, mga Kristiyanong medyo matagal-tagal na, lalo na mga Kristiyano, ang gusto lang nila is performance. Hindi talaga yung discipleship. They just want to perform sa lahat ng ginagawa nila sa ministries. Gusto lang nila yung mga bagay na kung saan sila nakikita. Kung saan nagbibigay sa kanilang, alin? Ng importance. Ano yun? Importance. Bakit na may te? Okay? Nagigets niyo ako? Pero pinaka-mandate natin, pinaka-utos sa atin is to make disciples. Sigaw kami na sigaw, kailangan natin ng discipleship. Nakakatawa, meron tayong grow group monitor, discipleship monitoring. Very few ang nagdi-disciple. Very few ang nagre-reach out. Maganda yung mag-evangelize tayo. Meron tayong mga events. Pero, church, ang trabaho natin, hindi lang mag-share, kundi mag-make disciples. Yan ang action word. Are we clear? Okay? Number 1, be convinced that the full authority of Jesus. If you read in Matthew 28 verse 18, can we read this together? And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. All. Pag sinabing all, therefore, sabi niya, ay nako. Church, ibig sabihin lahat ng meron sa mundong ito, lahat, even heaven and earth, nasa sa akin. That's why kailangan nating sumunod. Pangalawa, be convinced. Pangalawa, be committed to follow the assignment of who? Ano assignment mo, mga kapatid? Hulaan mo. Alam mo, tingin sa akin. Hindi ko sinabing iwanan mo trabaho mo. Nakuha nyo? Hindi ko sinabing pabayaan mo pag-aaral mo. Kundi dapat kung saan ka nilagay ng Panginoon, meron kang dapat na i-impluwensyahan. Nakukuha nyo? Be committed sa lahat ng assignment o sa assignment na binigay sa akin. Kapatid, pag ikaw namatay, okay, wag naman sana ngayon. Okay? Yung mga achievements mo, may ilalagay ba yan sa lapida? Yes or no? Yung positions natin sa trabaho natin, may ilalagay ba yan sa lapida? Ha? Picture mo. Pero after after 2 months, alam mo ba pag ikaw namatay, iyakan ka lang ng 2 buwan. After that, wala na. Nakuha nyo? Pero pag ikaw nag-invest ng time sa tao, yung mark, yung print na inilagay mo sa buhay niya, matatandaan ka niya habang buhay. At gagawin niya yung ginawa mo sa kanya sa ibang tao. Alam mo, dapat maging committed tayo. Maging seryoso tayo, mga kapatid, especially mga parents, mga men. Disciple mo naman yung asawa mo. Disciple mo naman yung anak mo before it's too late. Ang kaaway natin, yung mundo. Kinakain na ng mundo yung kultura, yung values ng pamilya ngayon. Ang problema, ang daming Kristiyano patulog-tulog. Pagtapos may problema, nagkaroon ng kawawa, sila pa yung biktima. Nakuha niyo ba ako? Be committed. Sabi mo sa katabi mo, be committed. Sabi mo, anak ng tipaklong. Sa dami na ng binigay sa iyo ng Panginoon, sa dami ng ginawa sa atin ng Panginoon, at sabi mo, Lord, I love you. At kumakanta pa tayo kanina, I will follow you, di ba? I'll go where you go. I'll go. What you say, I'll say. Grabe, no? Kanta. Tapos, pakita mo sa mga nakikipag-away.
Wherever you go, I will... Oh. Nakuha nyo, be committed. That's why sabi in Matthew 20:18, go! Sabi mo nga, go! Therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Now, church means go. What is the meaning of go? Pastor John, may nagsabi sa akin, yung Great Commissions, ay pa sa mga incheck lang yan. Kasi sa King James, go, ye. Kay go lang daw, tsaka ye. Sa mga Chinese, okay? Lahat yan. Sabi mo, sa tabi mo, go. Now, church, look at me. Tingin sa akin, please, 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 please. Tingin sa akin. Hindi sinabi dyan, tell them to come. We go. Tayo ang aalis. Tayo ang pupunta sa kanila. Hindi tayo mag-i-invite sa kanila papunta sa atin. Nakuha nyo? That's why every time napapasok kayo sa trabaho nyo, you go and make disciples. Don't tell them to come to church or to see that every Sunday you go. Nakuha nyo? Sabi doon, go. Not to transport oneself, to go from one place to another, or in your going. Now, church, tingin sa akin, ang Diyos natin laging ongoing. Laging on the go. If you see the life of Jesus Christ, nung buhay pa siya, lagi siyang may pinupuntahan. Kaya nga yung mga disciples niya, umikot sa buong mundo to share the gospel. Ay nako, mga kapatid, especially sa mga Kristiyano lang yung matagal, sa nanonood sa ating YouTube ngayon, okay, sa Facebook, sa lahat. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, mahiya ka naman. Bato-bato sa langit, tamaan. Di ba minsan naiinis ka doon sa mga taong hingi ng hingi sa'yo? Yung may kinakain na, humihingi pa rin. Naranasan ba yung ganyan? Or kaya minsan, hindi naman sinabi yung bata ako, minsan, okay, kung kumakain na siya, mayroon na pagkain tumitingin-tingin pa, alam mo yun? Di ba nakakainis minsan ganun tao? Pero sabi ni Jesus, you go, share. Huwag kang swapang. Ay, nako. Bato-bato sa langit. Sana magising tayo kasi utos yan eh. Assignment yan eh. Nakuha nyo? Tingin sa akin, pag inutusan ka ng, subukan mo yung mga estudyante na lang. Pag inutusan ng nanay tatay mo, maghugas ng plato, anong gagawin mo? Di ba minsan ayaw mo sumunod? Pero, students, listen to this. Pero, kapag ang teacher mo ang umutos sa'yo, susunod ka na agad. Kasi may grade. Nagets nyo? Pero kapatid, ang pagsunod, hindi ka lang nakatingin sa ano yung makukuha mo. Ang pagsunod, kasi kilala mo kung sino yung nag-uutos sa'yo. May relationship ka doon sa nag-uutos sa'yo. May relationship ka doon sa sa Diyos na nagsasabi sa'yo, gawin mo to, huwag kang mag-alala. Go! Kapatid, huwag lang tayo come every Sunday. We go. Kaya nga pumunta tayo ng Pangasinan, pumunta tayo ng mga nakasama sa Coron, and someday, baka Bicol. Baka someday, hindi natin alam. Kasama ba kayo? Yes or no? Should we go? Shall we go? Shall we go? Okay? Next, sabi doon, go. And pakibasa sa screen, therefore. Now, church, listen to this. Sabi ni Jesus Christ this time, all authority, heaven and earth, nasa akin. Therefore, now, kapatid,
tingin sa akin. Naniniwala ka ba ang Diyos, si Jesus Christ ay supreme sa lahat? All God. Yes or no? Alam mo ba na matay siya para sa'yo? Sa makatuwid. Naging mabait ba ang Diyos sa'yo? Naging salbahe ba siya sa'yo? So sa makatuwid, therefore, go. Because of His authority, Jesus has the right to reign supreme and to give commands to His church. Charges. Kapatid, tingin sa akin. Nung sinasabi ba ng Diyos to make disciples, go, therefore, and make disciples. Question to you. At hindi mo ginawa, nagdi-disobey ka ba? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Now, church, listen. Naniniwala ka ba na ang Diyos natin, supreme, si Jesus Christ, naniniwala ka ba na siya ang magro-rule ng lahat at someday siya yung kaharapin natin? Yes or no? Then how come hindi ka makasunod-sunod? How come? Bakit? Bakit? And then sabi doon, make disciples. Discipleship is all about a relationship. A disciple is literally a learner, one who is being mentored by the master. Disciples, learner, students. Nag-aaral, may sinusundan, at may nagme-mentor sa kanya, walang iba kundi yung ating Diyos. At merong taong nagdi-disciple sa'yo. Relationship. Kapatid, tingin sa akin. Sinong taong pwede mong lapitan, kausapin, at i-guide? Pwede ba pakilabas ang inyong cellphone? Pakilabas ang cellphone, lagay sa notes, or i-message mo yung sarili mo. Sabi mo, huy, maya ka naman, huwag kang pabigat. Gawa ka naman ng disipulo. And sabi mo, hoy, alam ko, merong pangalan sa isipan mo na iniligay ang Diyos para i-disciple natin. Clear? And church, sabi mo sa sarili mo, message mo sa sarili mo, DM mo, PM mo, SM mo, short message. Akala nyo Kahapon ko lang nalaman yung Etivac. Napag-google ako dahil ginawa ni Ayi. mga millennials ngayon, Gen Z. Tayo ay agitag. Ayun, hindi ko alam. Nagets nyo? Make disciples. Church, make disciples. Pwede ba natin palakpakan yung nagdi-disciple ngayon? Pwede ba natin palakpakan? At involved sa discipleship. Mga parents na mga parents, mga tatay, Troy, Mike, Francis, Atan. Sino ba yung mga tatay dito? James, PB. Alam mo, disciple nyo may asawa nyo at yung anak nyo. Alam nyo ba, church, tingin sa akin, madali ba i-disciple ang anak? Sino may sabing yes? Actually, asawa para sa akin madali. Pero yung anak hindi. Kasi minsan, pag nagdi-disciple kami ni AJ, may kasamang pagalit. May kasamang corrections. May kasamang discipline. Pero part yun. Pag tinanong ko si AJ, kamusta ang discipleship? Are you learning? Yes or no? Are you growing? Gusto ko yung link. Hindi ko lang nakalimutan ko lang ilagay kanina kasi nag-i-edit. Dami nang pumapasok sa isipan ko. Nung dinisciple ako ni Pastor Dan, actually marami na akong level ups. Okay, kung hindi na babanggitin. Yung iba, nandito, yung iba, wala na, yung iba pumapanaw na. Hindi, joke lang. Okay? Nung dinisciple ko si AJ, now church, yung one link, one person, napaka-importante nung magagawa at mangyayari sa dulo. Now kapatid, look at me.
Nung dinisciple ako ni Pastor Dan, until now actually. Then AJ. Then AJ, because of our discipleship, hindi naman smooth lahat. Minsan nag-aaway kami sa discipleship. Okay? Minsan pinapagalitan ko siya. Minsan di kami magkaintindihan. Part yun. Pero, ang kagandahan yung result. No, look at me. Is si AJ ay nakapag-handle ng music workshops. At dahil dyan, may mga tao, kabataan nakakilala sa Panginoon. And some of them, and most of them, are also involved saan? Sa discipleship. Nakikita niyo ba yung chain? Nakikita mo yung mangyayari sa dulo? O ikaw yung tipo ng Kristiyano, sa tagal mo na, nag-stop na sa'yo. Nakuha nyo? Sana naman magtulungan tayo to make disciples. Minsan, pag tinignan ko in church, yes, napaka-konti natin. Oo, dahil konti lang din kasi ang involved sa discipleship. Clear? Pakipisil nga yung leg niya. Wag, church, pakipisil. Yung iba walang leg. Pakipisil. Pakipisil. Hanggang sa maging purple. Okay? Wag mong tigilan. Sabi mo, let's go. Gawin natin yung kinanta kanina. I'll go wherever you go. I'll go. Di ba? And then also, a discipleship is, pakibasa? Literally a learner, one who is being mentored by the disciple. If you read in Mark 3:14, appointed 12 so that they might be with him and he might send them out to preach. Ang galing, Church, bakit kaya 12 lang? Kasi yun ang kaya niya. Pero hindi tayo si Jesus Christ. No, hindi tayo si Jesus Christ na kaya mo mag-handle ng 12. Sabi ko, isa lang. Kasi pag may 12 ka, may Judas dyan. Okay? Sigurado yan. So, isa lang. Nakuha nyo? Isa lang. Ibuhos mo yung time mo sa Kanya. I-mentor mo yan sa Kanya. Alam nyo ba, humihingi ako ng ibang tulong sa church, maging honest ako sa inyo. Humingi ako sa ibang tao, sa ibang Kristiyano ng tulong para lang ang church natin is magkaroon ng discipleship, dumami at ma-mentor naman. Pero wala halos. Ang nag-oo. Meron isa, babanggitin ko na si Pastor Sunny at gusto niyo tumulong sa RTW. Kaya sabi ko, bro, kailangan na, although may pinagdadaanan ka, pero hindi yan ang excuse. Nakuha nyo? Sabihin mo, oras na, tayo naman tayo, humayo at magpakarami. Para yung kay Step. Di ba? Appointed 12. Sana kasama tayo sa big 12. Discipleship is more than getting to know what the teachers know. It is becoming more like who the teacher is. The goal of discipleship is given by Jesus. Now, church, listen, look at me. Ang goal ng discipleship ay hindi head knowledge. Nakuha nyo? Magdi-disciple ka para tumaas yung kanyang trivia sa Bible? No, hindi yan ang goal. Ang goal natin ay hindi lampasan yung nagdi-disciple sa atin. Ang goal natin is to be Christ-like. Nakuha nyo? Babaguhin yung karakter mo. Now, church, tingin sa akin, minsan, bibigyan ka ng Diyos na discipler na tingin mo mas may alam ka pa sa Kanya. Merong ganyan. Alam mo ba, mayroon akong sa CCF, ngayon, D group, mas marami pa akong alam sa Kanya. Pero ibinigay ng Diyos siya sa akin para ako mismo ay matututo sa Kanya. Alam mo, nakakatuwa. Dalawa kami natututo sa mga pinag-uusapan namin. Nakuha nyo? So why now, tingin kayo sa akin, sa mga couples, sa mga estudyante, o sa mga single, pag merong nagsabi sa inyo, uy, date naman tayo. Alam mo, oo ka. Promise. Kasi alam nyo bakit? Nung unang panahon sa edad ninyo,
Sa edad namin nila Ate Ai mo, sa tanda ni Kuya Troy mo, okay? Walang naggaganyan sa amin. Nagigits nyo? Walang naggaganyan sa amin. Agree ba kayo, Kuya Troy, Ate Ai? Walang nagga-guide sa amin. Church, kayo sa akin, huwag kang matakot kung ano yung katotohanan. Huwag kang matakot sa mentoring. Kasi mag-grow ka dyan. Nakuha nyo? Pag sinabi kong date tayo, kailan? Sasabihin ko sa inyo, sa Ate Abby bahala sa pagkain sa inyo. Joke lang. Nakuha nyo? Sa mga couples natin ngayon, please, mag-date kayo, i-date nyo yung iba. And also sabi doon, Luke 6:40, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teachers. Now, our commission is more than just evangelism. Sinabi ko ito kanina, when they had preached in Acts 14:21 to the gospel to that city and made many disciples. Now, church, they returned. Hindi followers, disciples. Hindi Christians, disciples. Anong pinagkaiba? Marami sa ating Kristiyano lang, pero hindi disipulo. Marami sa ating followers lang, pero hindi disipulo. Nakuha nyo? Okay? And then sabi din doon, in nations, Greek ethnic refers to people group, not just countries. Kahit saan magpunta, share the love of Christ. Okay? And with your blood, in Revelation 5:9, purchased men for God from every tribe and language, people, and nation. Gusto ko sinabi ni John Piper, sabi niya, go, send, or disobey. Alin ka dyan? You go, you send sa church, sa mga leaders, or disobey. Saan tayo nahulog? Madalas, disobedience. And of course, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Notice, now church, notice this. Hindi names. Nakuha nyo? Name, singular. The Father, the Son, and the Holy Ghost. 3 persons. Ay, nako. God, one God, existing in 3 persons, in Trinity. Nakuha nyo? Is God good? Ang hirap ipaliwanag ng Trinity, pero kaibigan, pwede kong ipaliwanag sa abot ng aking makakaya dahil yung kapangyarihan ng Panginoon ay hindi kayang abutin ng utak ng tao. Nakuha nyo? And the next, teaching them to observe all I have commanded you. We are not interested in just filling heads. We want filled up hearts and faithful hands and feet that obey. We're to teach people to observe all that Jesus had commanded, meaning a lifetime of learning and living out what the Lord teaches us. One Greek dictionary explains it is, persisting in obedience. Gusto ko sinabi ni Tony Evans, pakibasa sabay-sabay. People want, but don't want to put in the time to be strong disciples of Jesus Christ. What many Christians want to do is to audit the Christian life. An audit is where a person goes to a class to get information but is not required to do any of the work. Marami sa ating ganyan. Pupunta na lang simbahan, pero walang natutunan. Ayaw niyang i-apply yung mga bagay na kanyang nakita at na experience. Ang gusto nilang bawal yan. Pero siya mismo ay hindi ginagawa. Clear? Bawal magsinungaling, pero ikaw nagsisinungaling. Nakuha nyo? Ganda, no? And then sabi din dito, a disciple is a believer. What is a disciple? A believer who lovingly follows Jesus and intentionally help others follow Him. Last, be comforted by the faithful assurance of Jesus. And behold, ito yung promise, I am with you to the end of the age. So church, huwag kang matakot kung ano yung sasabihin mo. You ask God for wisdom at ang Diyos ang kikilos sa bunganga mo. Bunganga mo, sa bibig mo, okay? Sa mga sasabihin mo. Gusto ko sinabi ni Ray Pritchard, pakibasa,
1, 2, 3, go. Until you really need help. You'll never know if Jesus is with you until you decide to go somewhere in His name. Clear? Galing! Hindi mo malalaman kung kaya mo mag-disciple o magpa-disciple hanggat hindi ka nag-step out sa comfort zone. Clear? And then sabi doon, simply, ito yung sinasabi ni Jesus Christ, be convinced of my full authority, be committed to follow my assignment, be comforted by faithful assurance. If you read in John 14:8, I will not leave you as orphans. Gusto ko sinabi ni Montgomery, basta kayo na magbala niya, boys, isang author sabi niya, pakilabas sa screen, we have been given a very great task, but we do not need to attempt it in our own strength. We have the Lord's power at work within us, as well as His promise to be with us to the very end as we obey the Great Commission. Galing, di ba? The word all is used 4 times in this passage sa Great Commissions. Jesus possesses all authority. He sends us all nations. We're to teach people to obey all He has commanded. And we make disciples. He is with us always. Galing, di ba? Always. 4 na all. Gusto ko itong tapusin sa sinabi ni, sino yung English teacher dito? Pakibasa yung pangalan. Dietrich Bonhoeffer. Basta yun. Can we read this together? 1, 2, 3, go. Without becomes a cheap grace, a powerless, abstract idea, devoid of the living Christ. Kapatid, seryoso tayo. Na-experience mo ba ang love, grace ng Panginoon? Yes or no? Kung na-experience mo, taas ang kamay. Both hands. Na-experience mo. Na-experience mo rin ba yung forgiveness? Grabe, no? Sa kabila ng ginawa mo, nandiyan pa rin yung forgiveness. Now, church, look at me. My question to you, why disobey? Bakit ka hindi sumusunod? Kasi, pag sinasabi mo, ikaw yung tipo ng Krisyanong walang discipleship, para bang napakamura or walang halaga yung grace na binigay ng Diyos sa atin. Parang walang saysay. At sana dalangin ko, by this year, mga kapatid, pakilabas ang phone. By this year, pakilagay sa goal mo, sa commitment mo, na sana isa lang ang madidisciple ko this year. Dapat meron akong isa. Meron akong isa. Sabi nung isang movie, one more. One more. Pwede ba yun? Pwede ba? Can you please tap the shoulder of the person beside you? Sabi mo nga, bro, sis, oras na. Oras na to step out, oras na, umalis sa comfort zone, oras na. Mapakinabangan ka naman. Sabi mo nga sa kanya, oras na. Ibigay mo na yung buhay mo wholeheartedly sa Panginoon. Oras na. Sabi mo, oras na, magising. Nakuha nyo? Oras na. Sa tagal mo ng ganyan, para kang isang, alam mo yung obese? Tama ba, obese? Pag mga buntis, tama, obese ba tao? Hindi. Sorry. May tawag dyan eh. Pag mataba ka, manas. Sorry, obese tuloy. Manas. Alam mo, ang daming Krisyanong manas. Okay? Pag sinabing manas, di ba ang mga manas matataba, tingnan, pero tabang hangin? O yun nga yun. May nagmamanas ka na. Tama yung tawag yung nagmamanas ka. Tama?
Parang mataba ka, pero hindi ka mataba. Kumbaga, fake. Okay? Sana, sabi mo sa katabi mo, harap kayo, huwag kang manas. Huwag kang manas. Dahil kapatid, ang task na ibinigay sa'yo ay napaka-importante sa pagbabalik ng Panginoon. Excited na ba kayong bumalik ang Diyos? Excited ba kayo, yes or no? Excited na ako, lalo sa may mga utang. Lord, balik ka na. Para matapos na lahat. Okay? Kapatid, at sana sa kanyang pagbabalik, yun bang excited ka? Salubungin siya na, Lord, I did my best. Lord, I'm so excited because, Panginoon, excited na ako ma-enjoy yung mga treasures ko in heaven kasama kayo. Amen? Yung mga taong naabot at na-disciples natin. Clear? Is God good? All the time, God is good. What is the Great Commission again? Go, therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ano yung promise? And I am with you always, to the end of the age. Father God in heaven,